Si VP Sara po ay nagkaroon ng, pabiro. Pabiro lang naman 'yun. Siguro ano rin, may kaunti rin naman siyang goal, right, na tarantahin ang mga a-attend ng SONA. Kumbaga sabi ko nga sa inyo kagabi, puwede naman niyang sagutin yung tanong sa kanya na, "A-attend po ba kayo VP Sara ng SONA?" Puwede naman niyang sagutin na, "No, no, no, I don't wanna, tapos na ang unit team and wala naman ako sa gabinete niya. Ayoko makipagplastikan." Right? Gano'n na lang dapat. Pero ito si VP Sara naman, ang galing-galing mang-asar. Thank you so much, Ate Evangeline. Ang galing-galing mang-okray. Mukhang nakuha ni VP Sara yung ganyan, no? Yung pagiging playful, mischievous ng kanyang tatay, di ba? Excuse me. Na sabi niya, hindi ako a-attend, I will appoint myself as a designated survivor. So meron ngang ganyang show sa US na 'di ba may gano'n parang presidente yata ng US tapos dapat merong designated survivor kung ano ano man ang mangyari sa kanya, merong papalit, may hahalili. So, nakuha agad ng mga Pinklawan yung meaning ng designated survivor. Wala naman daw ganyang mandato ang Vice President, mandato daw ng Pangulo kung sino ang kanyang i-designate, 'di ba, na parang reserbang power if ever may masamang mangyari. So, in a certain event, in a certain situation, maybe may giyera, dapat may designated survivor. So si VP Sara, sa sinabi niyang yan, nagpanik po ang mga Dilawan, Pinklawan, Loyalista, mga Talyanista, Marcos supporters, at kung sino-sino pa nagpanik sa sinabi niyang yan. So, sabi ano daw, yung parang alam ni VP Sara na may masamang mangyayari sa SONA. Sabihin ko na sa inyo rin mga ate at kuya yung hindi ko nabanggit kahapon. And maybe alam to ni VP Sara. Di ba nababanggit ko na yung, kasi well, ano bang nauna? Itong pagsabi ni VP Sara ng designated survivor o yung pagkamatay ng isang agila? May namatay po na agila eh. Yung pangalan ng agila na yun ay Magayon. Mangayon? Ba't hindi Magayon? Dapat Magayon na lang. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Mangayon, mga ate at kuya, or Manggayon. Salitang Davaoenyo po siguro to or Bisaya, pero ang Magayon po kasi ay, di ba, Bicolano yan, Daragang Magayon. Kaya nga yung Mayon, yung Mount Mayon, yung Bulkang Mayon ay Magayon daw yun eh, right? Hango sa pangalan sa pagkakasabi ng kung sino mang tao nun sa Bicol nung panahon ng mga Kasila siguro na nagtanong, eh, basta kuha daw yung sa Daragang Magayon na magandang dalaga. Yung pala yung Mount Mayon ang tinuturo or something. Basta doon galing yung pangalan ng Bulkang Mayon na napakaganda. So, ang alam ko po ang Magayon ay yun talaga. Baka ang pangalan ng agila na namatay ay Magayon at hindi Mangayon. Well, whatever it is, but magkatunog-tunog. Pero malamang late na itong nangyari. No. No, nauna. Nauna. Oh, di parang naka-rest back si VP Sara. Kasi yung pagkamatay ng agila, ay ito, pakita ko na sa inyo muna ha. Dali. Kasi July 8 eh, yung pagkamatay ng agila, na-rescue ng July 8. My God, nakakaawa naman. Sabi ko nga sa inyo, endangered species itong mga monkey-eating eagle ng Davao. Ito ang pinakamalaking ibon, right, sa Pilipinas. I think in the world, right? So, namatay po kasi. Tinirador. Bakit naman kasi ganyan? Dapat pakulong yung ganun, gumawa nun eh. So, ayon sa balita ng Mindanao Times, Philippine Eagle Foundation mourns the death of Philippine Eagle Mangayon, rescued in Compostela Valley, Davao de Oro last July 8, 2024. The raptor died from severe loss. Na-rescue siya noong July 8 due to a wound from an improvised marble gun. Jolin, baril tapos ang bakit naman kasi babarilin? Siguro meron talagang mga ano sa Pilipinas mga tat kuya, no, collector ng mga endangered species. Di ba may mga ganyan, mga mayayaman sa black market nila binibili, collector ng mga endangered species, as sinasabit nila yung ulo sa mga wall. Alam niyo naman ang mga mayayaman, wala nang maisipan kung saan gagastusin ang pera. So trophy nila yan eh, pag meron silang, di ba, endangered animals na nakasabit sa dingding nila. So siguro kaya may ganyang
panghuhuli sa mga agila, eh, endangered na nga, malapit na ngang maubos, iilan na nga kung hindi mo pa nga 'di ba parang ano nga sila, pinagsasama sila sa isang hawla para mag-mate, 'di ba? Para magkaroon ulit ng baby, kung hindi magkaroon ng human interventions kasi alam niyo naman ang mga ganyang mga predator rather, mga predator, mga ano 'yan, mga anong tawag dito sa ganyan? Lone whatever, hindi lone better ha. Mga loner ang mga 'yan, ang agila lumilipad mag-isa 'yan, 'di ba, nangha-hunt mag-isa, hindi 'yan sumasama sa mga pack. Kaya hindi yan dependent sa kanyang kasama, yang ganyang klaseng animal, 'di ba? Hindi yan umaasa sa kanyang kasama para makapambihag ng makakain. Mag-isang lumilipad yan, matayog na lumilipad. So, parang gano'n, 'di ba? Hindi talaga sila nag-uumpok-umpukan or something. So, napatay nga po yung agila and itong mga pinklawan, tinuturing nila na bad omen daw ito. So sabi dito nung isang pinklawan na si Steven Pabalinas, kilala to ng mga kasama ko dito sa Hong Kong nung hakbang ng Maisog. Sabi niya, hindi kaya omen ito ng fall ni ano? Parang masamang pangitain daw yung pagkamatay ng agila dahil ito daw ay pangitain na babagsak hindi binanggit ang pangalan, pero alam na natin ang tinutukoy, di ba? Sino ba yung sinisimbolize ng agila sa gobyerno ng Pilipinas ngayon, 'di ba? Lalo na yung nakaupo, si VP Sara 'yon. Sabi niya, nagpupumiglas na naman ang superstitious antenna ko, sabi ng Pinklawan. Wag naman sana. Superstitious antenna, nagpupumiglas daw. So parang bad omen na may masamang mangyayari daw kay VP Sara. Teka, ba't parang masaya pa kayo na matay ang isang endangered species? Na pride ng Pilipinas. In fact, nasa pera natin yan. Yang haribon, yung, di ba, monkey eating eagle, nasa pera natin yan. Itong agilang ito, nakabulagta. Nasa bagong banknote ng 1,000 pesos, ang ganda-ganda. Tsaka nakakatuwa kasi, 'di ba, pride ng Philippines yung hayop na yung ganitong ibon, hindi na mga politiko ang nakalagay sa pera. Sabi nga natin, alisin na sana yung mag-asawa sa 500. Kasi 'di ba sa 500 pesos natin na kulay dilaw, yung mag-asawang dilawan nandun. Dati yung nakapangalumbaba, nung namatay naman yung asawa niya, inilagay na doon, nakangiti na sila pareho. Kaya yung Cristeta na kaibigan ni Lam nyo na, ni Botod, 'di ba proud na ang pangalan ng tatay niya nasa airport, tapos ang kanyang mga magulang nasa pera. O, kuting, wala kang balak ilagay sa pera yung tatay mo? And then yung nanay mo, kuting, kung gusto mo yung mukha niyong mag-asawa ni Botod, tapos i-edit ng tagang bagets na bagets. Yung hindi lawlaw ang mukha, hindi tabangi, hindi ngiwi, at hindi kulubot ang liig ng asawa mo, lagay niyo sa pera. Talbugan niyo ang mga Aquino. 'Di ba? Nag-away-away, nagpapatayan ng mga Pilipino dahil sa pamilya nyo, pamilyang Dilaw at pamilyang yan, yang Pulawan. Oh, yung pala magkakaibigan kayo. Walang hiya. Tama ba? Halos magbardagulan tayong lahat, tapos magkakaibigan pala sila. Pinaglalaroan nila tayo, mga tat kuya. And, going back to VP Sara, ayan nga, no, sabi nila may mangyayari daw na masama kay VP Sara. Sinagot to ni Miss Sas actually eh. Sabi ni Miss Sas, Steven, my dear, a dead eagle is really an omen. It is an omen of someone's downfall. So, masamang pangitain talaga ng pagbagsak ng isa, ng kung sino man. But someone who has power associated with royalty. As eagles are associated with royalty or regalness, di ba? We don't have royalty in the Philippines. Only a family that acted as such. Wala naman tayo daw mga dugong bugaw dito. Meron lang tayong pamilya na nag-iinarting parang mga dugong bughaw. Yap, huwag naman sana. Appropriate prayer for you. Huwag naman sana magkatotoo yung panalangin mo, Steven, sabi ni Sas. Oh. Kasi, kung talagang masamang pangitain ang may namatay na agila at ang agila ay nagsisimbolize ng pagiging dugong bughaw, 'di ba? Haribon nga ang tawag, haring ibon. Oh, ay hindi si VP Sara ang pwedeng magkaroon ng ang pwedeng ang ipinahihiwatig ng bad omen na 'yan.
Hindi porke Agila siya ng Timog. Baka ang bumagsak ay ang mga nag-iinarting royalty. At diyan na papasok ang usapin na parang alam ni VP Sara ang mangyayari mga ate at kuya ngayong SONA. Kung naaalala nyo, nabanggit ko nung mga nakaraang live natin na dito sa Hong Kong, again, sa SONA po ha, mabalik ko lang, maisingit ko lang, at baka hindi ko na ma-discuss, gagastos po ang House of Representatives ng 20 million para sa SONA ni Kuting Inanitan. Kung si Pangulong Duterte, kahit na bisita ang presidente ng Amerika, papakainin niya ng balatong, di ba? Papakainin niya ng galunggong na pinirito. At ang dessert ay turon. Walang pakialam si Pangulong Duterte kung hindi tumikim naman si Trump ng very very light, kumagat ng isang kagat doon sa turon. Siguro pagkatapos nung pagmi-meet nila ni Pangulong Duterte, si Trump pumunta sa Pilipinas, si Trump, 'di ba, nung presidente pa si Trump. Ayaw ni Pangulong Duterte kay Obama. So hopefully si Trump ay maging presidente ulit ng US, no? Kasi wag niyo namang hayaan anemic na ang presidente niyo ay lutang na lutang at wala na sa tamang wisyo. Nag-uulyanin na si Biden tapos pro-gyera pa. Wag na. No, si Trump na lang, ayaw ni Trump ng gyera. Gusto kaibigan niya ang Russia, kaibigan niya si Kim Jong-un ng Korea, 'di ba? Oh, kaya good luck sa iyo, Kuting. Madaliin niyo ba ang giyera? Ina nyo. Para pasasabugin itong Hong Kong, parte ito ng China. O isa to sa mayamang syudad ng China. O sige, pasabugin mo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Pilipinas ng mukha. Tapos ito, magwawaldas kayo, 20 million. Kinompute ko po mga kuya eh. Sabi ko nga, 300 mahigit yung kongresista, 24 yung senador, may mga asawa pang bitbit, tapos atin pa yung first family at kung sino-sino pang kumbidado. Pagpalagay mo na nga mga 500 ang taong aatin sa SONA ni Hello Kitty. So dinivide ko po yung 20 million sa budget nila sa pagkain. At karapatan daw nilang gumastos ng ganito, sabi ni Tambi. Pumapatak na 40,000 per plate. Wow! Anong pagkain yun? May mga ginto ba yun? May mga diamonds? Sige na, para masugat ang inyong mga lalamunan at bituka. 40,000 per plate. Ako nga kumain ako ng 1.5, sama-sama na ng loob ko. Nakakain lang ako ng mahal pag si Attorney Nick ang kasama ko. O, yung 1.5 na kinain ko nung nakaraan, so sabi ko, ang mahal naman. Diyos ko, pabili nilang bigas. Kasi magagawa ko, nasa Hong Kong ko, di ba? Tikim-tikim din ang masarap pag may try, Maui. Oh my God. O, yung 1.5 na kinain ko, may mga bit-bit pa ako pa uwi at hindi ko inubos talaga. Titipirin ko ito, ha? Diyan ka muna. Sarap-sarap eh. Karapatan daw nilang gumastos. Hindi masikmura ito pala dahilan. Hindi masikmura ni VP Sara yung kakapalan ng pagmumukha niyo to spend 10,000 pesos per head. So, mga 1,000 katao to. Yung computation ko, 500 katao, 40,000. Hindi po ako naniwan 10,000 per head to eh. According to Akabang ng Maisog Global. So, ano yung mga 2,000 katao ang bisita? Okay nang ina. So, kung mga 1,000 katao, pagpalagay mo, 20 mil per plate. Bigla ang compute tayo eh. Hindi daw masikmura ni VP Sara ang ganyan kamahal habang maraming Pilipino na nagugutom dahil sa sobrang mahal ng bilihin, gaano katigas ang mukha ng mga to. Okay? Ito bagang alam niyo mga tat kuya, kapag ka-insensitive ang isang tao, ito ay hindi na normal. Yung kapal ng mukha at kawalang hiyaan, pwedeng pwedeng innate, kinalakihan mo na, natural na sa'yo. Pero kapag sumobra-sobra na yung kapal na parang hindi na normal, na hindi ka na nahihiya, it is associated with pagiging lulong sa particular bisyo na nakakawala ng hiya. At ako na nagsasabi sa inyo mga kuya, may katrabaho ako noon, may mga katrabaho ako dati na takang-taka kung bakit ganun katitigas ang mukha nila, walang hiya na talaga, hindi yan sinatabla ng hiya, lahat na ng discarding kakapalan ay ginagawa, yung pala sila ay mga adik sa tiyabaw.
So ano ang pinapapak, sinisinghot, iniinom ng mga 'to kung bakit ang tigas-tigas ng mukha nila, ang mahal ng bilihin, hindi nila mapababa ang presyo ng bigas, hindi nila mapataas ang sweldo ng mga tao, ang mahal ng kuryente, tubig, internet, pamasahe, tapos ang mahal ng bilihin. Umaaray ang mga Pilipino, alam niyo bang may mga ibang tao hindi na nakakakain ng kanin? Itong panahon ni Kuting ang pinakamahirap na administrasyong dinanas ng mga Pilipino tapos may concert kayo, may party, right? Ay nag-iinakti nga ito ng mga royalty. Mahilig sa kasiyahan. Mahilig sa mga vendonneur. Oh. Party, concert, fashion shows. Kabalan. Pera ba nila yan? Pera natin yan. Pera sa mga buwis natin na matik kinakaltas sa sweldo, matik dinadagdag sa mga binibili, sa mga pag-aari natin na binubuwisan. Yang Kuting na yan hindi nagbabayad ng buwis, tax evader nga raw, from 23 billion naging 203 billion dahil nga po na taon na ini-evade nila yung buwis. Gaano kalaki ang property ng isang tao kung bilyones ang iyong buwis sa iyong real estate? Binubuwisan ng ating mga real estate, mga ate at kuya, di ba? Binubuwisan ng ating lupa, ang ating bahay, ari-arian, real estate. Real estate tax, iba pa yung income tax, iba pa yung withholding tax, iba pa yung sin tax, value added tax, ang daig taxes. Oh. Ang daig-daing buwis para may magastos ang gobyerno natin para sa mga politikong yan. At project sana para makinabang tayong lahat. O, dadaanin tayo sa ayuda para kunwari, katikim naman kayo ng pera pula sa amin. Diyos ko po, mauubos yan kaagad. So, kung binigyan tayo ng ayuda na 3,000 ngayong buwan, next month may another 3,000? Kailan mauulit? Within 6 years ni Kuting. Kaya hindi raw pumasikmura ni VP Sara ang umattend dyan sa SONA. At doon sa sinabi ni VP Sara na pabiro lang naman na sabi niya, I will appoint myself as designated survivor. Feeling ko, nung nag-uusap kami dito sa Hong Kong ng mga kasama namin sa Hakbang ng Maisog, nabanggit po na coming soon na talaga ang now showing. Ang suggestion ko sa kausap namin, baka pwedeng ipalabas na yan kaagad. Huwag nang paabutin pa ng SONA. Pero, parang alam ni VP Sara kung ano ang mangyayari sa SONA. Hindi kaya kasabay ng SONA, actually mga ate at kuya, may nagbanggit sa akin, meron talagang kasabay ang SONA. Somewhere over there, in the wild, wild west. Hindi ko dapat sinishare sa inyo yan, pero makukuha nyo naman yung, anyway, hindi ko naman binabanggit talaga, no? Kunin nyo na lang yung mga clues. Somewhere in the wild, wild west, may kasabay ang SONA. So, baka yung sinasabi nila na di ba, na timing is everything. May oras para sa lahat. At siguro, sino lang ba naman ako para pakinggan ng mga kaharap namin sa Hong Kong, di ba? Na nag-suggest lang naman ako, baka dapat huwag na paabutin ng SONA ang coming soon na iyan. Inaw showing na kaagad. Hindi kaya alam ni VP Sara kung kailan ipapalabas ang coming soon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyo kalimutang pindutin yung bell icon ha, para every time na nagla-live ako or nag-upload ng video ay na-notify kayo ng YouTube.